May vlog na ako dito, akala ko wala pa. So, i-reiterate ko lang kasi marami pa palang mga mommy, especially mga first time mommy, na hesitant maligo after mga nap. So, kung naghahanap ka ng dahilan para hindi yun sundan yung pamahiin na yun, eto na yun, magbibigay ako ng 5 rason kung bakit kailangan maligo agad after mga nap. Unang rason, syempre para maging malinis, iwas infection sa bata or yung neonatal sepsis, at iwas pulmonya. Ina-admit po agad yan sa hospital, ha? Alam nyo ba, pag may lagnat ang isang newborn, ang una kong tinatanong is naligo na ba si mommy or naligo na ba si baby muna? Tapos pangalawa ko palang tanong, naligo na ba si mommy? Hindi pa. Yun pala ay, yun. Pwedeng yun yung dahilan. So, pag walang infection si baby, walang hospital admission, walang anxiety, walang gastos. In short, kailangan malinis kayong dalawa ni baby. Siyempre, dapat si baby ay naliligo din agad, pero sa ibang video na natin itatalakay yun. Importante itong video muna para kay mommy. Sabihin na natin naka-aircon kayo, hindi nyo kailangan maligo. Kahit hindi kayo pinagpapawisan, you still produce body oil. So, yung oil na yun, pwedeng dumidikit pa rin dyan yung bacteria, yung mga foreign body na siyang pagmulan din ng infection. At isa pa, dinudugo ka pa mami, meron ka pang spotting dyan after mga nap. So, medyo maamoy yun eh. Yun yung tinatawag rin na lochia. At isa pa, galing kang hospital. So, kailangan i-wash away natin yung mga bacteria na dumikit sa balat, sa damit. So, alam mo, ang tip ko dito, kung ayaw nyo mapagalitan, kung meron kayo kasama sa bahay na syempre naniniwala pa rin sa pamahiin, maligo kayo sa hospital. Maligo kayo agad sa hospital, opo. So kung may private room, of course may private CR din. Hindi mas hindi siya hassle para sa inyo, maligo na kayo doon. So sa mga lying in naman, sa mga public ward, meron naman CR doon. So gamitin nyo na rin chance yun para makaligo kayo sa day 1 pa lang na inyong panganak. Kinabukasan, pag umuwi na po kayo, ang technique naman dyan, kung ayaw nyong makipagsigawan sa mga matatanda sa inyo, ayaw nyong mapagalitan, magtago. So, hintayin nyo na lang matulog sila. Tapos doon kayo sumegway ng ligo. Mabilis lang. Ang importante is warm water. Huwag masyadong mainit. Huwag din masyadong malamig. Warm water lang. Nakakatulong yun para refreshing, para nakakatulong din daw yun para mas mabilis humilom yung sugat. Lalo na sa mga normal delivery sa ilalim, may episiotomy tayo dyan eh. So, para humilom, para mas mabilis ang recovery doon, so warm water yung gagamitin. Sa mga CS mommies naman, after yung, bago kayo pala ma-discharge, lilinisin na ng OB yan. Tapos maglalagay sila ng adhesive tape para maging maglalagay sila ng waterproof resistant na adhesive tape para pag naligo kayo, safe siya. Then, mag-follow up kayo, syempre, para ma-check din ng OB kung merong nanaba doon, maayos yung sugat, hindi siya infected. Importante yung follow up, kahit po sa mga normal delivery. Number 2 na dahilan, yung sundan yung pamahiin na yun, is nakakagaan ng pakiramdam. Yung mood nyo, gagaan kapag naligo agad. Alam nyo, kahit hindi postpartum, hindi ka lang maligo ng ilang araw, yes, mawawalan ka ng mood, no? What more, kakagaling mo lang mga anak. Hindi ang pangit ng pakiramdam, parang ang bigat, tapos magpapadedi ka pa. Magkakasyndrome ka na, or magkakasymptoms ka talaga ng malungkot ang buhay. Very important po na ma-refresh yung katawan, maligo. Alam nyo, pansin nyo, yung mga matatanda dati, yung sa mga sinaunang panahon, kalaban talaga nila yung pagligo or yung tubig. Nagkasakit ka, bawal maligo. Galing ka sa labas, bawal maligo. Nag-exercise, bawal maligo. Ito, bagong panganak, bawal pa rin maligo. No? Hindi ko alam kung bakit naging kalaban nila yung tubig. Hindi ko alam yung reason nila behind that. Pero sa pag-aaral, wala pong contraindication. Number 3 na dahilan kung bakit kailangan nyo ng huwag sundan ang pamahiin na yan is isipin nyo may water birth. Kapag kapanganak ni baby, lublob yan sa tubig
at ikaw nasa tubig ka na rin, tapos bawal pang maligo. O, diba? Anong sense nun? Nakabasa ka na eh. Medyo marami na nag-water birth ngayon. So, after ng water birth, maliligo na yung mga mommies na nag-water birth. So, yung mga normal delivery din, yung mga CS mommy din, yung mga nanganak sa bahay, pwede nang maligo. Eto, number 4. Okay? Dapat malinaw to sa inyo. Anti-baby blue effect. Ano tong baby blue effect? Kapag kapanganak, normal sa mga mommy, very common na may feeling tayo na down o kaya medyo malungkot, pagod dahil nga breastfeeding, tapos pagod yung labor, pagod din yung delivery. Kaya minsan talagang akala mo down na down ka sa sarili mo. Pero malayo po ito sa postpartum depression. So, mas severe po yun. Mas kailangan natin ng professional help doon. Sa baby blue, yung sinasabi kong common, milder form lang po ito ng postpartum depression. So, maiiwasan natin lalo ang baby blue effect pag naligo agad si mommy. Okay? So, try nyo. Di ba yung sabi ko nga, nakakagaan sa mood. So, para ma-refresh po kayo, ang sarap sa feeling kaya ng bagong ligo. Hindi siya nakakabaliw, promise. Number 5. Ito ang pinaka-importante at huwag niyong kakalimutan ito. 5th reason kung bakit huwag niyo nang paniwalaan yung pamahiin na yon is hindi po siya scientifically proven na kapag naligo ka agad is may mangyayari sa'yo, mababaliw ka. Hindi po totoo yun. So, siguro kinoconnect lang nila yon. Yun siguro yung mga mayroon talagang PPD or mga baby blue effect. Pero hindi siya dahil sa naligo ka. Wala pong connection ang tubig sa mental health ng isang bagong panganak. At hindi niyo po pwedeng sabihin na wala namang mawawala kung susundan. Meron. Yun nga yung sinabi ko. Diba? Posible na magkaroon kayo ng infection. Pati si baby, kawawa naman kung hindi ka naligo mami tapos magpapadedi ka. And then, syempre baka may bacteria dyan sa nipple mo, sa balat mo, or masamid si baby sa bacteria na nasa katawan mo, magkakapulmonya pa siya, gagastos pa kayo. Mabilis lang pagligo, shower lang, warm water, bilis na kayo, wag na kayo magbabad. Hindi din advisable na mag-bathtub pa. So, shower lang, mabilis lang, 5 minutes ligo, para lang ma-refresh at maging malinis. Importante po ang hygiene sa bagong panganak, especially sa bata. Ayun, nabigay ko na ang dahilan. So, tanong ko po sa inyo, sa mga bagong panganak, naligo na ba kayo? O sa mga anak pa lang, susundan nyo ba yung pamahiin na yun? O, bahala na kayo. I give my reasons. Kung gusto niyo pa maghanap ng reason na, maliligo ba ako? Baka pagalitan ako Baka palayasin ako sa amin. Alam niyo, palagay ko kahit ibigay niyo tong video na to, hindi. More than 50% sa mga yan, hindi pa rin sila maniniwala. Siyempre, medyo may katigasan na ng ulo yung mga seniors. So, ang mga tanging magagawa natin is, ano kaya? Ako kasi tagtatago lang ako kaya wala naman. Ang sa akin is, doctor ako. So, alam ko yung stand ko. Yung mahirap sa mga non-medical. Kung paano nila i-explain. Maganda siguro, isama nyo yung mga in-laws or mga nanay po ninyo kapag nag-follow up kayo sa OB or sa pedya. Maganda sila mismo yung makakarinig na pwede namang maligo. Promise. Nag-work po yun. Sa mga patient ko, nag-work yun. Tapos sasabihin nila, talaga pwede. Opo, pwede po. Okay, sige, okay na. Bye-bye.